Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay maghanda sa ating pagsisimula sa ating pananambahan ngayong umagang ito. Tunay nga ng ating Panginoon ay tapat at dakila sa ating buhay. At sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan sa mga panahong ito, whether tayo po ay masaya, malungkot, or may mga pinagdadaanang kabigatan, isang tabi po muna natin yon at tayo po ay mag-focus sa ating pagsamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil meron kaming kalayaan na makasamba sa inyo sa araw na to, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat Ikaw ay dakila sa aming buhay, sapagkat Ikaw ay mabuti at hindi ka, Panginoon, nagpapabaya sa amin. Maraming salamat po sapagkat marami kaming bagay na gustong sabihin at ipahayag. Maraming salamat, Panginoon, sa freedom na pwede kaming kumanta, umawit ng mga papuri. Itinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang maging bida sa mga oras na to. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Amen. Tunay nga na sa Panginoon lang tayo magtitiwala. Sabi po sa awit or sa Psalm chapter 46. In Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. And in verse 10, it says there, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Praise the Lord. Tunay nga na kapag tayo po ay may mga pinagdadaanan, talagang wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang ating Panginoon lang. God is our refuge and our strength. Let's sing to the Lord and let's worship Him together. Hide me now under your wings. Cover
worship the Lord? He makes a way for us. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen. Thank you, Lord, because sa mga panahon na hindi namin alam kung ano ang gagawin, may ginagawa ka, Panginoon. You always make ways for us to help us. And we praise you, Lord. We thank you for your ever-present help. You are our God. And we trust you, Panginoon. We trust your name. Thank you, Jesus, for guiding us every day, for showing us and for letting us know that you love us so much. Maraming salamat, Panginoon, dahil tapat ka sa amin, Panginoon. You are faithful. You are loving.
Tunay nga, Panginoon, na walang ibang Diyos kundi Ikaw lamang, Panginoon. Kaya kami ay patuloy na magpupuri sa inyo, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila sa aming buhay, kaya't karapat-dapat lang, Panginoon, na Ikaw ay tumanggap ng aming mga papuri at pagsamba. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Araw po ang aking pagbati sa ating lahat. Kamusta na po kayo? I hope and I pray na patuloy po kayong iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa may mga work. Salamat sa Panginoon dahil patuloy na ang pagkapala niya ay binubuhos niya sa atin. Hindi tayo nagkakasakit. Sa mga nag-aaral online, nawa ay patuloy kayong nibigyan ng Panginoon ng wisdom and knowledge para kayo ay makapag-perform mabuti sa inyong online schooling. And many more pa po. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng ginagawa natin dahil we all know naman, kasama natin ang Panginoon. Bagamat tayo po ay nasa pandemic pa rin, marami pa pong mga lugar ang mataas ang kaso ng COVID, pero ang ating panalangin lagi ay nawa ay magpatuloy na itong bumaba. May vaccine na, some of us ay nakatanggap na ng vaccine, pero mas marami pa rin ang hindi. Patuloy natin ipanalangin na mapabilis na yung proseso, or siyempre, ang laging malaking problema dyan is yung kakulangan ng vaccine. Nawa, sa mga darating pang pagkakataon ay dumating na yung mga order natin na mga vaccines para tayo mga Pilipino ay maging medyo nagkaroon na ng tawag dito, maging confident na may panlaban na kahit paano. Kaya patuloy po natin ipanalangin sa Panginoon yan.
inaalala rin natin sa ating kalagitnaan na kung sino man po yung may mga sakit ay patuloy po natin ipinapanalangin sila na nawa ay ipagkaloob ng Panginoon lahat ng pangangailangan nila, pambili ng gamot or everything para maging maayos na ang pakiramdam ng mga ating mga kapatiran na may sakit. Huwag kayo mag-alala, kasama po kayo lagi sa panalangin namin lahat. Kaya patuloy kayong pagpalain at ingatan at palakasin sa mga darating pong pagkakataon. Sa oras pong ito ay dadako na naman po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon dahil nabigyan ulit ako ng chance para may bahagi ang kanyang salita. Nawa patuloy niya ako maging channel of blessings sa ating lahat. Bago ang lahat, tayo po ay panandali ang manalangin at pagkatiwala natin sa Kanya ang ating pong pag-aaralan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa oras na ito. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin. Tunay nga Ama, na Ikaw ang aming Diyos na nakakakilala sa amin, Diyos na kumakalinga sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, anuman pong bahid ng karumihan na meron kami sa isip at sa salita at sa gawa, Lord, patawaran niyo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Patuloy na kayo ang siyang nilalapitan namin dahil kayo ang siyang Diyos namin na maaari lamang magpatawad ng aming mga kasalanan. Kaya Lord, pakalinisin niyo kami nang sa ganun makadaupang palad ka namin. Sa oras ito, gamitin niyo po ako bilang iyong lingkod para may bahagi ang iyong salita. At patuloy na ito ay tumimo hindi lamang sa isip kundi sa puso namin at sa buhay namin ito. Patuloy na ipagkakatiwala ko na po ito sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang matatagpuan po natin ang talatang ating pag-aaralan sa 1 Samuel chapter 20 verse 1. Isang verse lang po siya. Unang Samuel, kabanatang 20, talatang 1. Ito po ang sinasabi. Si David ay tumakas sa nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Ano ba ang nagawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at nais akong patayin ng iyong ama? May tanong lang po ako sa inyo, mga kapatid, at kayo lang po makakasagot nito. Naranasan na po ba ninyo na malagay sa alanganing sitwasyon ang inyong relasyon sa ibang tao? O di kaya ay sa malapit na tao sa puso ninyo? Dumating na din po ba sa punto na parang gusto niyang putulin ang anumang ugnayan na meron kayo doon sa mga taong ganun? Dahil siyempre, may mga bagay na hindi nyo naman inasahan, may mga nangyari, hindi maganda, hindi ka nais-nais, na nangyari sa buhay nyo, na kahit alam mo sa sarili mo, inosente ka, wala kang nalalaman na ginawa mong masama, pero still sa huli parang ikaw ang masama, pagbibintangan ka, and anything, basta hindi, parang may masakit sa kalooban na, wait lang, bakit? Bakit ako? Wala akong alam diyan. Kung meron man kayong karanasan dun, kahit naman po ako, siguro, may mga nangyari na sa akin. Sa totoo lang po, marami pa pong pwedeng idugtong sa dalawang tanong na yun. Pero ang gusto ko lang po ipunto rito is, ito po, real talk, hindi siya nakakatuwa at hindi mo gustuhin na manatili sa ganong sitwasyon. Tama po ba? Sino ba naman ang gustong ganong sitwasyon? Walang may gusto at hindi siya nakakatuwa. Doon po sa binasa natin talata, hindi biro yung mga pinagdaanan ni David. Kaya ganun naging question niya. Hindi biro ang mga pinagdaanan ni David dahil sa hindi magandang pagtrato sa kanya ni Haring Saul. Makikita natin, kung babalikan po natin muna saglit yung mga nangyari sa mga naunang mga kabanata, doon sa makikita natin yung naunang ginawa ni Saul. Ano siyang ginagawa? Plano siyang patayin. Number 1, dahil sa inggit. Dahil sa inggit at lumalawak na kasikatan ni David. Siyempre, di ba, mayroon pong talata sa 1 Samuel chapter 18 verse 7. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Nung marinig to ni Saul, siyempre, ikaw ang hari. Siyempre, tatapuan ka ng inggit, selos. Kaya po doon tumitindi ang galit ni Saul kay David. Kaya gusto niya itong mamatay. Minsan gusto niya itong mapatay. Habang lumilipas ang panahon, tumitindi lalo ang galit niya.
Kaya lagi niya itong pinagpaplanuhan na patayin. Pero ang bait, di ba? Ang bait ng Panginoon, lagi niya pinoprotektahan si David. Ilang ulit na siya nakaligtas sa kamay ni Saul. Ilang beses siyang pinagplanuhan, pero ilang beses din siyang nakaligtas. Isa sa mga tagpo na nais hulihin ni Saul si David ay yung makikita natin sa 1 Samuel chapter 19 kung saan three times siyang nagsugo ng mga tauhan niya para hulihin si David. Pero, same result, nilukuban ng Espiritu ng Diyos yung mga tauhan niya na pinapunta niya ron. Siyempre, parang ang nangyari, ganun, ako na pumunta. So, nag-decide si Saul na siyang pumunta na para siya na mismong huli kay David. At nung malaman niya na magkasama si Samuel at si David dun sa may nayot ng Rama, agad itong naglakbay papunta doon. Ngunit, habang naglalakbay, may kita po natin dun sa kwento, nilikuban naman siya ng Espiritu ng Diyos, nagsasayaw at nagsisigaw na tulad ng propeta hanggang makarating doon sa nayot. Ito ang naging daan. Yung nangyari nung kay Saul, yun po ang naging daan para muling makatakas si David. At sa pagkakataong ito, nakipagkita siya kay Jonathan na kanyang matalik na kaibigan. Sa dami ng pagbabanta ni Saul sa kanyang buhay, natural lamang po na mangamba ito. Kahit naman sino di ba? Ilang beses kang i-attempt na patayin. Ako, pag may ganyang bagay, siyempre mangangamba ako. Lalo na kung hindi mo na nalaman kung ano talaga ang punot dulo ng lahat na kaya ito nangyari. Diba? Ay nga, diba? Hindi niya alam. Makikita natin sa question niya kay Jonathan, diba? Kaya makikita po natin sa mga naging tanong nga po ni David kay Jonathan kung gaano ito kabigat. Imagine niyo po, habang binabasa niyo po yung tanong na yan, imagine niyo po yung emosyon na nanggagaling kay David. Gaano kabigat, kung gaano siya nakaapektuhan. Dahil, number one, yung tinanong niya, anak siya ng hari o ni Saul na gusto mong kapatay sa kanya. Diba? Parang ang sakit sa part ni David, yung bagay na yun na tinatanong niya, yung anak ng gustong pumatay sa kanya. For sure, sobrang tindi ng emosyon niya, di ba? Parang, alam niyo po yun, parang, imagine niyo lang po kung ano yung kanyang tsura habang tinatanong niya si Jonathan. Take note, best friend niya yun. Pero syempre, may pangamba sa buhay ni David, kaya niya nagawa yun. Batay sa mga naging tanong ni David kay Jonathan, makikita natin, mga kapatid, na kahit siya, malaki na ang pananampalataya niya sa Diyos, ay nakaranas pa rin siya ng anxiety o balisa. Nakaranas siya ng pagkabalisa. Mababakas po natin sa kanyang mga tanong na naguguluhan siya sa mga nangyayari at maaari, mga kapatid, na kahit na matalik na kaibigan niya si Jonathan, ay napag-isipan niya na ito ng hindi okay. Kasi number one, tatay niya si Saul. At baka may nalalaman na kasi ito si Jonathan na mga dahilan ng hari, pero ayaw niya sabihin lang kay David. Iniisip yung pwedeng isipin ni David yun. Maaari pong gawin yun. Kasi, hindi man natin lubusang nalalaman ang kaisipan ni David. Alam naman natin kung ano ang effect sa isa tao kapag inatake na ng anxiety. Kung gaano katindi makaapekto sa ating pag-iisip kapag nakakaranas na ang isang tao ng anxiety or pagkabalisa. Take note po, hindi po healthy sa isang tao ang pagkakaroon ng anxiety. Kasi bukod sa pag-iisip, ay maaari nitong maapektuhan ng ating buong katawan. Siyempre, kung may nalalaman kayo, kung may kilala kayong tao na inatake ng anxiety, siguro maiisip niyo yan, ay ganito yung effect, parang ang bigat ng katawan niya, parang wala siyang gana.
pwede po mangyari yun. Kasi nga, syempre, may pinagdadaanan siya, nawawalan siya ng gana kumain, maapektuhan po talaga yan. Maaaring ito maapektuhan ang ating katawan at hindi tayo makapag-function ng mabuti. Kaya ako, lagi ko pong pinapanalangin, Lord, ayoko pong dumating sa punto na atakayin ako ng anxiety. Kasi medyo mahirap po yun, for sure. Kasi mag-iisip ka na mag-iisip ng mga bakit nangyayari isang bagay na ito sa akin. Bakit ako pa? Bakit? Pwede dati nga, ba't ako pa? Pwede naman sila. Pero bad po yun, bad yun. Mga kapatid, nakita natin sa oras na ito, yung naranasan ni David. Hindi siya exempted na makaranas ng mga nangyari sa kanya. Ngunit pakaisipin po natin mga kapatid, na kahit may pangit man tayong kinakaharap na sitwasyon, always remember mga kapatid, na may dahilan ang lahat. Remember na may dahilan ang lahat. At bilang mga mananampalataya, ang nais ng Diyos sa atin ay lubusang magtiwala sa Kanya at sa mga hakbang na ginagawa niya para sa atin. Yun na naman po ang nais ng Panginoon sa atin eh. Bagamat na may pinagdadaanan tayong sitwasyon, hindi man katulad ng sitwasyon na pinagdaanan ni David, pero in a sense na parang nabibigatan tayo sa isang sitwasyon na meron tayo ngayon, wag nating kalimutan na there's something going on and alam ng Diyos yun. Hindi naman tayo iaalaw sa isang bagay na malukbok lang eh. Kumbaga parang He is always there. At may rason kung bakit nangyari yun. Hayaan niyo pong baginan ko or mag-share po ako sa inyo ng mga ibang verses na para ito ay, kung kayo man po ay nakakaranas ngayon ng anxiety tulad ng nangyari kay David. Hindi man katulad ng level na nangyari kay David. Pero alam naman natin na sa panahon na ito, lalo na pandemic, may mga inatake ng anxiety, na depressed, what. Sabi ko nga kanina, hindi po siya healthy, ang anxiety. Kasi pwede pong bumagsak ang ating katawan. Hayaan niyo pong mag-share ako ng ilang verses lang po para mapalala sa atin when we are experiencing anxieties. Sabi po rin sa Psalm 94 verse 19, "When anxiety was great within me, your consolation brought me joy." Sabi po rito, ano man po ang nararanasan natin sa buhay, sa gitna ng adversity and anxiety, take note po, always remember, nagpo-provide ang Lord ng encouragement at support. Madalas po kasi nangyayari sa atin, tayo mga tao, kapag inatake or nakaranas ng pagkabalisa dahil may mga problema, kasi gumagawa po tayo agad ng way para makalusot dito. Parang umaasa tayo sa sarili natin, wherein dapat hindi ganun. Kasi bilang mga mananampalataya, if may something tayong pinagdadaanan, ang unang akbang dapat natin gawin, manalangin. Eh, ang ginagawa natin madalas, kahit tayo mga mananampalataya, ay gumagawa ng way para ito ay labanan. Pero, ano nangyari? Parang lumalala lalo yung sitwasyon kasi pinangunahan mo. Sabi rito, para nakakalimutan natin yung simple strength ng be still and know that I am God sa Psalms 46 verse 10. Sabi, you can't be comforted or consoled when you are running or being busy. Wala pong pwedeng magpa-comfort na tao, pero ang ginagawa mo, takbo ka ng takbo, busy ka. Paano ka ma-comfort? Paano ka ma-console? Kailangan, you have to be still in order for us na ma-comfort. And take note, lagi po ang Diyos dapat ang lagi nating unang pupuntahan sa lahat ng bagay. Kapag nakakaranas tayo ng anxiety, let God refresh your spirit and renew your strength. Ulitin ko po, let God, kapag nakakaranas tayo ng anxiety, let God refresh your spirit and renew your strength. Wala na pong iba. Dahil ang Diyos lamang po ang may kakayahan para
ang isang bagyo, ang mga alon ay maging still. Only God can do such thing na mga amazing things sa buhay natin na minsan akala natin wala nang sagot. Siya lang pala ang sagot. Ang nangyayari lang kasi, pinangungunahan natin ng Panginoon. Imbis na tayo ay magtiwala sa Kanya. Dahil umatake yung pagiging natin. Yung, alam mo kasi makasalanan talaga tayo Yung laman, parang gusto natin, meron agad instant na sagot or instant na, nasagot po. Pero lagi natin nakakalimutan yung simple strength, yung sa Psalm 46:10 na, "Be still and know that I am God." Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, balik muna tayo sa Kanya. Sa lahat ng pagkakataon, lalo na siyempre kung tayo ay talagang lugmok sa mga pinagdadaan natin. Another one pong verse, last po, is Psalm 55 verse 22. Psalm 55 verse 22. Sabi po rito, "Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved." Ano man po ang cause ng ating mga cares and anxieties, God calls us to cast our anxieties or our cares upon Him. Nakita natin sa buhay ni Kristo. Every morning, di ba? Lagi siyang bumabangon. Ano ginagawa niya? Every morning, bumabangon siya, nananalangin siya sa Ama. Bakit? Alam niya, ang Lord, ang Diyos mismo, ang siyang magagabay sa Kanya. Ang Ama mismo ang siyang magagabay sa Kanya sa buong maghapon. Kinakas niya ang Kanyang cares sa Ama. Diba, the great model talaga si Jesus Christ pagdating sa bagay na ito. Even sa diba, natatanda natin doon, even sa pinakamatindi niyang trial, doon sa Garden of Gethsemane, ano po yan, habang nananalangin siya, ito po yung time na malapit na po siyang ipako sa krus. Nananalangin siya, diba, sobrang tindi na pananalangin niya. Ano siya, nag-sweat siya ng blood. Diba? Ganong katindi. Kasi mayroong pinagdadaanan sa Kristo that time. Kasi alam na niya malapit na. Malapit na siyang ipako sa krus. Pero ang sabi rito, Jesus managed to move from sweating blood to perfect peace. From sweating blood to perfect peace in the face of horrific circumstances na mangyari sa kanya, which is, ayun nga po, nung ipapako sa krus. Ganun po katindi ang pagtitiwala ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanyang Ama, sa Ama, na alam niya may pagdadaanan siya pero pinili niya na ito ay pagkatiwala sa Panginoon, ipagkatiwala sa Diyos, na in a sense na dumating siya sa punto na nagpawi siya ng dugo. Di ko po ma-imagine kung bakit yan, pero real talk daw po yan, kung sa science na pag-uusap, pwede raw po mangyari. Talagang sobrang nag-aalab ang puso mo dahil may pinagdadaanan ka mabigat. Pero pinili mo ito ay ipagkatiwala sa Diyos. Cast all our cares upon Him. Ano man na pinagdadaanan natin, it is not too much for God to bear. Hindi lang yung matitinding suliranin mo ang gusto niyang pagaanin. Di ba? Hindi lang yun, kundi yung lahat-lahat sa atin. Remember, living in Christ is to walk free from burden with His easy yoke. Even in great trial, you will find rest for your soul. Tama? Even in great trial, you will find rest for your soul. Dahil na kay Kristo tayo. Ano man ang bagyo ang pagdadaanan natin, ano man suliranin ang pagdadaanan natin, ano man burden na meron tayo, alam natin, kay Kristo, easy yoke yun, basta itagkatiwala natin sa Kanya. Magkakaiba man po ang mga pinagdadaanan natin, mga kapatid. Naway magsilbing paalala or encouragement sa atin, na lubos tayong makakilala ng ating Panginoong Hesus. At ang tanging nais niyang makita sa atin ay lubusang pagtitiwala sa Kanya ang maghari sa ating mga puso
dumating man sa atin ang mga iba't ibang mga pagsubok. Alam ko pa mga kapatid, parang minsan andun na tayo sa sitwasyon na matindi. Sabihin natin na nalangin naman ako sa Panginoon. Pero sana maunawaan natin na dapat since day one, dapat matutunan nating i-practice tayo na sa lahat ng pagkakataon, maliit man yan or malaki, matuto tayong ilapit sa Panginoon. Huwag agad nating ka-actionan on our own, parang walang alam si Lord. Parang ay maliit, Lord, sa'yo maliliit sa akin, hindi sa'yo yung malalaki. No, gusto ng Panginoon, lahat sa atin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Easy yoke nga naman daw ang dala ng ang pinagkakaloob niya. Ang Kanya lang nais sa atin, magtiwala tayo. Wholeheartedly, hindi half-heartedly. Nawa po mga kapatid, maging paalala sa atin ang mga pinagdaanan ni David at Jonathan. At hindi po ang pinagdaanan, ilang ligo tayo na nag-uusap or nakikinig ng mga mensahe about sa kanilang dalawa. At pag-ibayuhin natin lahat na sa kabila ng mga matitinding pagsubok sa kanilang dalawa, kay Jonathan at kay David, sa atin parang magaya natin sila na lubos, ito po ang pinaka-key dyan, lubos na pagmamahal. Una, sa Diyos, at pangalawa sa ating kapwa, ang makita sa atin dahil tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan na pagtagumpayin tayo sa mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Ano may mga anxieties natin? Diba? Nagtanong si David, diba? Anxiety niya, tagang nangyayari sa kanya, hindi niya alam. Pero, kumbaga parang imbis na parang i-blame natin sa ibang tao or itanong natin sa ibang tao yung tanong na ito. Number one, itanong natin muna sa Panginoon, ba't ko tayo daanan? And in the peace of God, kung talaga mayroon tayong number one, yung tunay at genuine na relationship sa Panginoon, I believe, bibigyan niya tayo ng peace of mind sa kabila ng mga nangyari. Nawa, ganun nawa sa tayo sa mga darating na pagkakataon. I don't know, sa ating kalagitnaan, may mga nakakaranas until now. No, pagka-pray po natin tayo lahat. Tayo po lahat ay may iba-iba man ang level, iba-ibang pinagdadaanan, pero still, ang gusto ng Panginoon sa atin is, ang mag-alab pa rin at ang mag-stand out pa rin ay yung pagmamahal na meron tayo sa Kanya at sa ating mga kapwa. Para dumating man ang mga bagay-bagay na ito na pwedeng parang magpalabo ng isang relasyon, tandaan natin, ang pagmamahal ni Kristo ay siyang pwede magpatagumpay sa ating lahat. Mahirap man ang mga pinagdadaanan, still, sabi nga ikas natin ang ating cares sa Kanya and He will strengthen us. Yun lamang po mga kapatid, at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pong pag-aralan. Nawa ay anyone po, kung sino man po sa ating kalagitnaan as ngayong present ay nakakaranas, lalapit natin sa Panginoon yan. And I believe na tutulungan niya tayo, mapagtagumpayan, ano man po yung mga pinagdadaanan natin. Pasensya na kayo, paulit-ulit ako. Pero yung ano man po ang pinagdadaanan natin, wala pong pwede magpagaan yan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Kaya patuloy po tayo magpasalamat dahil meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin. Basta tayo ay magpapasakop sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, kapasalamat kami sa oras na ito dahil tunay nga na naniniwala kami na Ikaw ang siyang may akda ng buhay namin. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil sa kabila po mga pinagdadaanan namin sa buhay, patuloy po namin kinikilala na tanging Kayo lamang po ang siyang
pwedeng magpagaan ng mga bagay-bagay sa aming buhay. Hindi madali, Panginoon, na mamuhay na laging may pinagdadaanan. Ano man po yung mga bagay na ito, mga problema na ito, mga suliran na ito, ano man po mga itong burden sa buhay namin na maaaring magpalabo ng mga relasyon or magsira. Lord, wala kami pwedeng lapitan kundi Ikaw lamang para ito ay mapagtagumpayan sa tulong mo, Panginoon. Lord, kung sino man po sa amin, Panginoon, ang nakakaranas sa pagkakataong ito, amin po pinapanalangin na patuloy niyo po siyang samahan, patuloy niyo pong mangusap sa Kanya, patuloy po pong mangusap sa Kanya na lagi niyo pong ipaalala sa Kanya na kasama mo siya. Ialay niya sa inyo, Panginoon, lahat-lahat ng mga burdens na meron sa buhay ni Panginoon. Lahat kami, Panginoon, nawa matuto kami lagi na sa bawat pagkakataon may pagdadaanan, Ikaw muna, Panginoon, na makaalam. At patuloy na naniniwala kami na walang imposible. Basta Ikaw ang aming Diyos na sasama, kakalinga sa amin sa lahat ng pagkakataon. Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami. Patuloy na Kayo ang siyang mag-ingat sa amin, na ilayo niyo kami sa mga anumang kasakitan, at patuloy na pinapanalangin namin sa ang aming mga kapatid na may mga karamdaman until now, Lord, in Jesus' name, patuloy niyo pong pagalingin sila, ilayo niyo sila sa anumang mga viruses pa, and patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila yung mga pangailangan nila financially, pambili ng mga gamot, and everything, Panginoon. Lahat ng mga pangangailangan nila sa bahay, patuloy na Kayo mag-meet. Lord, sa oras nito, wala kaming pwedeng sabihin kundi salamat, salamat, salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang araw po sa atin lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Jesucristo.